Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang pinakabagong babaeng psychopath ng Korea na kumakalat ngayon sa media. Pag-usapan muna natin ang mga pangunahing detalye ng kaso. Ito si Jong Yoo-jong, 23 taong gulang, at para sa akin ang babaeng ito ay mukhang tahimik at hindi mapanganib. Siguro dahil sa salamin, siguro dahil sa hairstyle. Kahit pagdating sa babaeng psychopath o killer, mayroon tayong imahe sa isip kung ano ang itsura nila. Si Jong Yoo-jong ay gumamit ng isang tutoring app. Ang mga tutoring app na ito ay sikat sa mga magulang. Para itong dating app para sa mga tutor. Madali kang makakuha ng tutor o babysitter gamit ang mga app na ito. Ang mga guro dito ay certified at may resume, kaya napaka-professional na application nito. Gagawa si Yoo-jong ng profile at magpapanggap na siya ay ina ng isang anak na nasa middle school na nangangailangan ng tutor para makapaghanda sa high school. Sinabi niya na ang anak niya ay 14 na taong gulang at naghahanap ng English teacher. Base sa report, si Yoo-jong ang nag-DM sa tutor na si Kim. Si Kim ay 26 taong gulang at nagtuturo ng college level curriculum. Sa kanilang pag-uusap, tinanong ni Yoo-jong ang tutor, "Nakatira ka ba mag-isa?" Nagkasundo silang magkita at ipapadala raw ni Yoo-jong ang kanyang anak sa bahay ng tutor. Si Yoo-jong ang pumili sa profile ni Kim bilang biktima na gusto niyang biktimahin. Ang biktima na si Kim ay inilarawan ng mga kaibigan bilang isang masayahing tao, mahusay makinig at isang taong marami kang matutunan. Nagtuturo siya para kumita ng sariling pera at ayaw nang humingi ng alawan sa magulang. Isang masipag at inosenteng biktima. Narito ang CCTV noong May 26, bandang 4 p.m. Suot ni Yoo-jong ang isang middle school uniform at papunta sa tutor. Nagpapanggap na siya ang anak. Nakakasuka pero isipin nyo, nagsuot talaga siya ng middle school outfit para gawin ito. Pumasok siya sa apartment ng tutor ng 5:34 p.m. at umalis pagkaraan ng isang oras. Pinatay niya ang biktima. At sa autopsy, lumabas na sinaksak niya ang babae ng mahigit 20 beses. Ang nakakabaliw kay Yoo-jong, pagkaalis niya sa apartment, pumunta siya sa dalawang supermarket malapit sa kanila. Bumili siya ng mga bag, kutsilyo at cleaning supplies para itapon ang katawan. Nakapagtataka dahil hindi niya ito inihanda bago ang krimen, kundi pagkatapos na. Bumalik siya sa apartment, kumuha ng maleta sa bahay nila at pabalik-balik siya ng 3 beses sa bahay ng biktima. Inilagay niya ang ilang bahagi ng katawan sa basurahan at ang iba ay sa maleta. Noong May 27, 12 a.m., sumakay siya ng taxi suot ang damit ng biktima para pumunta sa ilog. Para siyang nagnanakaw ng pagkakakilanlan or identity. Sabi ng mga eksperto, wala siyang pagsisisi o taranta. Naglalakad siya na parang papunta lang sa playground. Sa taxi naman, naramdaman ng driver na may mali. Nang ibaba niya si Yoo-jong sa ilog, napansin niyang gumaan ang maleta nang bumalik ang babae. Tumawag ang driver ng pulis at nang dumating ang pulis, may nakitang dugo sa maleta. Ang palusot ni Yoo-jong, dugo ito ng menstruation ko. Pero sa ospital, lumabas na nagsisinungaling siya. Nagtapon lang ako ng pero sa ultrasound, wala ring ebidensya na nanganak siya. At sa huli, umamin din si Yoo-jong ang pinakamalapit na katotohanan. Gusto ko lang malaman kung ano ang pakiramdam Mahilig daw siyang manood ng true crime documentaries at ang paborito niyang pelikula ay Helpless, kung saan ng isang babae ang isa pang babae para kunin ang identity nito. Sa investigasyon, nalaman na sa loob ng 5 taon mula nang mag-graduate, wala siyang kaibigan. Nakatira lang siya sa lolo niya. Noong high school, nagsimula siyang mag-isolate, gumawa ng harang sa upuan niya gamit ang kurtina para walang makausap. Sinubukan niyang mag-apply ng trabaho noon pero hindi siya nagsasalita sa interview.
Naniniwala ang mga eksperto na mayroon siyang Asperger syndrome na may kahirapan sa pakikipag-ugnayan sa kapwa at rigid na pag-iisip. Ngunit hindi ito dahilan para sinubukan niya ring gamitin ang mental loss o pagiging wala sa sarili bilang depensa para mabawasan ang sentensya. Napakasakit isipin na ang mga app na ginagamit natin para mapadali ang buhay ay nagamit sa ganitong krimen. Ang tutor ay namatay sa kamay ng isang taong hindi niya man lang kakilala. Salamat sa panunood ng malalim na pagsusuring ito sa kaso ni Jung Yoo-jung. Kung nakita niyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel para mas marami pang global true crime stories. Salamat sa panunood.